Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po si Sheldon ng A1. Ano po bang i-discuss natin ngayon? Ang i-discuss po natin ay ang features na hawak ng A1 at kung ano po ang maitutulong nito sa inyo. Ngayon po, bilang business owner ng Learning Center, alam po namin yung pinagdadaanan ninyo na mahirap po i-manage manually ang operations nyo day to day. Ngayon po, ay papakita ko lang sa inyo ang brief explanation ng features na i-discuss natin. Ito po ay kasama na ang automated fee and collection and tracking, student data, lesson data, at even teachers data. Si A1 po ay meron na ngayon na higit 1,200 clients, learning centers all over across Southeast Asia. Ngayon po, pupunta na po ako sa A1 platform. Dito po sa A1 platform, makikita nyo po ang number ng centers ninyo. So for example, meron po kayong dalawang branch. Nandito po yung dalawang branch ninyo. Pwede nyo pong piliin kung anong branch ang gusto nyong puntahan. So pag kinlik nyo po ang isang branch, mapupunta po kayo diretso sa dashboard. Makikita nyo po ang total number of students, enrollments, lessons, at revenue ninyo. At kung ilang guardians po ang verified. Pag bumaba po kayo ng onte, makikita nyo rin ang to-do list ng business owner. Outstanding invoices, kung ilan ang meron kayo, replacement requests, student booking, announcement, at online student registration. Dito po sa right part, makikita nyo po ang student report. Makikita nyo po kung ilan ang bagong estudyante na meron kayo per month and per year. Makikita nyo rin po kung ilan ang hindi active na estudyante ninyo. Dito po ay 0 at ang new students nyo ay 4. Ngayon po, pag pupunta kayo na revenue report, makikita nyo rin po kung ilan ang total amount ng invoice na inisyo ninyo per month at per year. Dito po sa right part, makikita nyo rin po ang total amount na inisyo ninyo, which is 58,000. Ngayon po, makikita nyo rin at mapagkukumpara nyo lang na mabilis dahil nandito po ang total amount ng paid invoices ninyo. Meron din pong upcoming birthdays para sa mga estudyante ninyo. So kung meron po kayong discount sa birthday nila, for example, pwede nyo rin pong gawin yon. Dito po sa left side, makikita nyo po ang chart at summary ng daily attendance ng inyong mga estudyante. Makikita nyo rin po ang upcoming holidays na magdedepende sa inyo kung ano po yung holidays na ini-implement nyo for your center. At also, absent list for your students. Student's name and saka yung number po kung ilang beses sila nag-absent sa inyo. Lahat po ng teachers nyo ay pwede nyong i-register sa A1. Dahil sa A1, meron din po kaming teacher application. Yung teacher application po na yon ay specific for access ng mga guro na meron kayo. Makikita nyo rin po ng madali ang teacher schedule para pwede po kayo mag-set ng bagong lesson or if you have any requests from your student, pwede rin po. Meron din po ang student registration dahil meron po kaming access for students and parents sa mobile app po nila para lahat po ng upcoming classes nila, madali na lang po nila makita. At saka, meron din po kaming online registration form. Ito po ay pwede niyong i-attach sa website or Facebook page ninyo. Para po ang mangyayari kapag kinuha niyo yung link at in-attach nyo siya sa website or Facebook page ninyo, ay pwede na po siyang i-fill out ng mga inquiries ng estudyante na nag-inquire sa center ninyo. At tuwing may nag-i-inquire po sa inyo, ay marireceive niyo po ang application form nila dito sa online registration form. Kapag po nag-approve tayo ng isang estudyante, automatic, mariregister na po siya sa list ng active students ninyo. Pupunta naman po ako ngayon sa Invoice and Finance. Sa Invoice and Finance naman po, ito po ang top feature namin kasi madali pong i-track ang unpaid at paid invoices para sa mga parents at students ninyo. Color black po, it means paid. Color red naman po ay hindi pa bayad. Meron din pong partial payment. Ito po ay merong tag. At nakikita nyo rin po dito ang remaining balance nila sa inyo. Pwede rin po kayo mag-send ng reminder para sa mga unpaid invoices na meron kayo. Lahat po ng reminder na gagawin nyo ay marireceive po ng parent at student sa kanilang applications.
At pupunta naman po ako ngayon sa announcement. Dahil sa announcement po ay pwede po kayo mag-publish or mag-release ng announcement kung ano man pong announcement ang kailangan ninyong sabihin. Pwede niyo pong piliin kung sino po ang recipient nito. Sa recipient group po, pwede niyo piliin kung admin ba, teachers ba, estudyante ba, or guardians ang makaka-receive ng announcement na ginawa ninyo. Ang itsura po ng announcement ay ganito. Pwede niyo po i-add ang title, ang content, at of course, pwede rin po kayo mag-upload ng picture. Para po sa video na ito po muna ang aking i-discuss at maraming salamat po sa oras ninyo. At sana po makapag-set tayo ng demo para mas maliwanagan kayo. Maraming salamat po at paalam po.